Okay yun, so hello mga boss, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So nandito ulit yung ating Raider FI at syempre nasa favorite spot pa rin tayo. Bali sagutin lang pala natin yung request ng isa nating kaibigan patungkol dito sa clutch ng ating Raider So sa clutch kasi mga boss, may dalawang settings tayo dyan, isang mababaw at isang malalim. So kapag sinabing mababaw, ayan, hindi na siya kailangan pang sumagad. So makakapag-clutch ka na, or makakapag-release ka na, or makakapag-pasok ka na ng gear mo, or makakapag-shift ka na, ayun. And then yung malalim naman mga boss, kailangan mo pang pigain ng sagad para makapag-shift ng gear or para makapag-release. Okay? Ngayon mga boss, sa clutch lever pa lang yan and meron nga pala tayong adjustment din dito. So kapag tinanggal mo yung goma dito, konektado kasi lahat yan. So meron tayong nut dyan, ayan. So ina-adjust din yan. At syempre dahil nga clutch yung pinag-uusapan natin, so dito tayo sa clutch side. Ngayon dito mga boss, kung mapapansin nyo, meron din tayong adjustments dyan. Okay? So may dalawang nut dyan, pwede nyong isagad doon, pwede nyong batakin dito. At syempre meron tayong arm, ito yung tinatawag na clutch arm natin, clutch release arm, at yung clutch release pinion. So kung mapapansin nyo, itong may spline na to, yung may ngipin-ngipin na yan, yan na yung papunta sa loob. Ngayon, habang pinipiga natin mga boss yung clutch lever natin, ayan, hihilain niya ng cable paabante. So dun pa lang tayo makakapag-shift or makakapagpasok ng cambio kasi nga nakapiga na yung clutch natin, tinulak na ng meron kasi itong lube itong ating, kung di ako nagkakamali. Okay, so tinulak na nitong pinion natin yung ating clutch component sa loob para mag-compress at para makapagpasok tayo ng gear. So ngayon para hindi tayo mahirapan sa pagka-clutch mga bossing ko, yung iba gusto nga mababaw lang, kalahati lang, makapag-shift na sila ng gear. Ang ginagawa nila mga boss, tinatanggal nila itong tornilyo na to, ayan, hinuhugot nila yung arm, itong arm na to, ayan, yan lang yung arm natin na hinuhugot nila. Ang ginagawa nila, inaabante nila pa clockwise, so paabante dun, so ina-adjust nila ng ilang ngipin. And then yung iba naman, dito lang sila nag-a-adjust. So kasi itong mga boss, kapag naka-atras siya ng ganon, okay, so pagka nakaganon to, itong arm mo, ang settings ng clutch mo ay mababaw. So konting piga pa lang, makakapag-clutch ka na or makakapag-shift ka na ng gear. Ngayon kapag ito namang arm mo naka-abante doon, malalim, okay, so kailangan mo pa siyang pigain ng todo para batakin ng cable yung arm natin pag ganun. So okay, ulitin natin mga boss, kapag itong arm na to in-adjust nyo pa counterclockwise, ayan, mababaw yan. So ngayon kapag in-adjust mo naman pa clockwise pag ganun, malalim yan. Pero before yon mga boss, kasi nga kapag bago pa lang yung unit nyo, katulad nitong sa akin, dito muna tayo mag-a-adjust. Okay, so dito muna, kunin nyo muna sa timpla na to, dito sa dalawang nut na to, at dito sa may lever. Okay, pero depende pa rin yan mga boss, kasi nga makapal pa yung clutch lining natin, kaya depende yan sa unit. For example, yung unit nyo medyo luma na at nahihirapan kayo sa pagka-clutch, yung iba tinatanggal itong clutch arm at ina-adjust siya ng ngipin. So parang preno lang to mga boss, dun sa may drum brake or brake drum. So ina-adjust nila para tumapang yung kapit ng preno. So ganun lang kasimple mga boss. Okay, sa pag-a-adjust ng clutch natin. Yun, so bali hanggang dito na lang mga boss at sana may natutunan kayo. At may good news nga pala ako mga boss, meron na tayong YouTube channel at Facebook page. So pa-search na lang, same lang ng name natin. Same lang ng pangalan natin mga boss, it's me, shortcut for Dan. So it's me, D. Okay, so hanggang dito na lang mga boss at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, paklik na lang ng like button, papindot na rin ng heart at pa-share na rin.